Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 31 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang pinagmamasdan ko ang rumaragasang alon ng mga halimaw, mahigpit kong kinontrata ang aking mga hita at tinipon ang lahat ng lakas sa aking mga binti. Ang kapangyarihan ng aking level 15 na lakas ay sabay-sabay na nagtipon, at ang aking katawan ay sumabog sa bilis na parang pinakawalan na pana. Ang mga ground rat ay sumugod mula sa lahat ng direksyon, parang baha na walang tigil, habang ang matitigas na sungay ng mga growl ay biglang sumusulpot mula sa mga hindi inaasahang anggulo at malakas na tumatama sa akin. Kahit na pinatibay ng level 15 stamina ang aking katawan, hindi pa rin ito sapat upang ganap na mapigilan ang mga atake. Ang aking balat ay napunit, nagkapasa, at nagsimulang dumugo habang pilit kong tinatahak ang kaguluhan. Sa mismong kritikal na sandali, na-activate ang unang bookmark. Isang pamilyar na kapangyarihan ang bumalot sa akin, ang blackening ni Kim Namwon. Ang kadiliman ay kumapit sa aking katawan na parang baluti, pinapalakas ang bawat galaw ko. Sa bagong lakas na yon, sumugod ako pasulong at itinulak ang mga halimaw na humaharang sa daan. May mga natabig, may mga nadurog, ngunit hindi nabawasan ang dami nila. Ang mga pangil ay bumaon sa aking laman, at ilang ground rat ang kumagat sa aking mga hita. Sumiklab ang sakit, ngunit hindi ako tumigil. Ang paghinto ay katumbas ng kamatayan, kaya patuloy lang akong tumakbo, kahit masakit, kahit sugatan, sa wakas, sa gitna ng dugo at kaguluhan. Nakita ko ang pader. Isang bahagyang ginhawa ang dumaan sa akin, habang tumalon ako lampas sa nagkakagulong mga daga. Sa kabila nila, may kumikislap na berdeng liwanag, isang green zone. Isang ligtas na lugar. At hindi lang basta ganoon, para ito sa dalawang tao. Ngunit habang papalapit ako, ang ginhawa ay napalitan ng pagkayamot. May nauna na, sa isang iglap, nakalimutan ko ang mga halimaw sa likod ko. Nakatitig lang ako sa taong kalmadong nakatayo sa loob ng berdeng liwanag. Isang taong hindi dapat naroon. Parang hindi matanggap ng isip ko ang nakikita ko. Nang tawagin ko siya, lumingon siya na parang normal lang ang lahat. Sinabihan ko siyang umalis dahil wala naman siyang dahilan para manatili roon. Ngunit simple lang ang sagot niya, pagod siya. Biglang sumiklab ang galit ko. Hindi ito ang Yu Jongyuk na kilala ko. Sa kwento, hindi niya dapat natagpuan ang nakatagong green zone na ito sa puntong ito, hindi sa ikatlong regression. Mas huli pa niya ito dapat na diskobre. Ibig bang sabihin ay alam na niya ito noon pa? O may mga bagay na hindi na isulat sa orihinal na kwento? Dumami ang tanong sa isip ko, pero wala ng oras para isipin yon. Sa likod ko, palakas ng palakas ang ungol ng mga ground rat habang papalapit sila. Ramdam ko rin ang presensya ni Lee Gilyaong, ang kanyang paghinga ay mabigat sa takot at pagod. Nagtagpo ang mga mata namin ni Yu Jongyuk at halos sabay kaming nagsalita. Sinabi kong kunin niya ang bata. Sinabi niyang ibigay ko sa kanya ang bata. Sa huli, ako ang unang kumilos. Itinulak ko si Lee Gilyaong papasok sa green zone, pinuno ang huling pwesto. Nagbago ang marka, puno na ito. Ligtas na siya. At sapat na iyon para sa akin, Hyung. Sandali. Hyung. Basag ang boses ni Gilyaong habang sinusubukan niyang bumalik sa akin, ngunit hinawakan siya ni Yu Jongyuk at pinigilan. Humarap ako sa mga halimaw at itinaas ang aking espada habang muli silang sumugod. Pinagmamasdan kami ng mga constellation, may mga umiwas ng tingin, may mga nanood ng may pag-aalinlangan. Sandaling gumalaw ang tingin ni Yu Jongyuk. Sinabi niyang mamamatay ako. Ngunit hindi ko iyon tinanggap. Matatag kong sinabi na hindi ako mamamatay dito, hindi ko pinansin ang mga halimaw at kinuha ko mula sa aking bulsa ang bagay na matagal kong iniiwasan, ang Spectre Stone. Alam ko ang panganib nito, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Nang mapansin ni Yu Jongyuk ang hawak ko, bahagyang nagulat siya. Walang pag-aalinlangan, isinubo ko ang bato, agad na may lumabas na parang singaw mula sa aking bibig, na mabilis na naging makapal na ulap na bumalot sa akin. Na-activate ang welcome prison at biglang tumigil ang lahat.
Ang mga ground rat ay napako sa gitna ng pag-atake. Ang mga growl ay tumigil din, ang mundo ay tila nabaluktot, ang platform, si Yoo Jong-hyuk, at ang tinig ni Gilyaong ay naging malabo. Ako ay naging multo, pagkatapos may isang boses na tumawag, ang boses ng aking ina. Agad kong naunawaan na panaginip ito. Pilit kong nilabanan, ngunit hindi ako nakatakas. Lumubog ang lupa na parang kumunoy, at napilitan akong harapin ang mga alaala. Isang sala na puno ng dugo. Isang bangkay. Isang babaeng nakatalikod. Isang alaala na ayaw kong balikan. Iyon ang tunay na epekto ng Spectre Stone, pinipilit nitong lumabas ang pinakamalalim na trauma ng gumagamit. Kaya hindi ko ito ibinigay sa iba. Kung ibang tao ang gumamit nito, baka tuluyan na silang mabaliw. Kahit halos pumutok ang ulo ko sa sakit, tiniis ko yon. Wala akong ibang magagawa kundi magtiis. Nagtiwala ako sa fourth wall na protektahan ang aking isipan, at unti-unti nga nitong pinatatag ang aking kamalayan. Doon ko napansin ang presensya ng isang kakaibang babae, isang batang blonde na may pulang paikot sa mata. Siya si Anna Croft, isang propeta na nakakakita ng nakaraan at hinaharap. Sinubukan niya akong unawain, ngunit hindi niya lubusang mabasa ang aking pagkatao. Nang bumalik ang lakas ng fourth wall, unti-unti siyang naglaho, nang tuluyang luminaw ang aking kamalayan, binalikan ko ang katotohanan. Ako si Kim Dokja. Wasak na ang mundo. Totoo ang mga senaryo. Naging multo ako upang mabuhay. At ngayon, kailangan kong bumalik. Nang magising ako, bumungad sa akin ang mukha ni Yoo Sang-a, kasama sina Lee Hyun-sung at Jung Hee-won. Natapos na ang senaryo, nagtagumpay kami, pagod na pagod ang katawan ko. Ngunit kinumpirma ko ang sitwasyon. Ligtas si Lee Gilyaong, kahit sinubukan siyang kunin ni Yoo Jong-hyuk. Pinili niyang manatili sa akin, hindi nagtagal, bumigay ako sa pagod at nakatulog ng mahimbing. Pagkagising ko muli, naroon pa rin ang aking mga kasama. Bumuhos ang mga mensahe mula sa mga constellation at binigyan ako ng gantimpala. Nakaligtas ako sa gabi ng walang green zone at nakakuha ng malaking achievement. Nang tanungin ako ni Jung Hee-won kung ano ang gagawin namin, dahan-dahan akong tumayo. Kahapon ay para lamang sa pag-survive. Ngunit ngayon, iba na. Sinabi ko sa kanila, tatapusin namin ang ikatlong senaryo. Nagulat sila, ngunit buo na ang pasya ko. Hihilahin ko palabas ang mga landowner ng Chongmuro, kahit ano pa ang mangyari. At sa pagkakataong ito, gagamitin ko na ang lihim na sandata na matagal kong itinago, panahon na para baguhin ang may-ari ng Chongmuro. At diyan nagtatapos ang Kabanata 31 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Chapter 32? Mag-comment na sa baba ni Aka TV at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.